I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend.
Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang Morning mapagpalang po sa umaga po ulit sa inyo. Good morning po, members ng church. At kung hindi man po kayo member pero nakikinig po kayo, ay magandang umaga rin po sa inyo pong lahat. Ano po? Salamat po sa inyong maagang pagising. At gusto ko lamang po munang batiin kayo isa-isa. Salamat po sa inyong pagmamahal sa ating programa. Yan. May mga nandiyan, basahin mo po. Nandyan po si Ma'am Heidi Sanet. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Kay Sir Bore. Good morning po. Good morning po, sir. Kay Ate Sheila May. Wow. Uy, yung bira. Kay Sir Ariel. Good morning po sa inyo, Ariel, sir. good morning, sir. Kay Ma'am Tin. Good morning po. Tin. Si Ma'am Evangeline. Yan, Ma'am Evangeline, good morning po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Raquel. Good morning po. Good morning po. Diyan po si Ma'am Emilia. Good morning. Kay, Good morning, ma'am. Kay Brother Philip. Morning po sa inyo, sir. Kay Ma'am Mayra. Good morning po, ma'am. Kay Sir Digno. Good morning po. Good morning, sir. Kay Ma'am Nelda Bore. Good morning po. Good morning, Ma'am Nelda. Good morning po. Kay Mark. Hey, Wow, Mark. Good morning, Mark. schooler. Mark Clarence, good morning. Kay Ma'am Rolin San. Si Ma'am Rolin, good morning po sa inyo, ma'am. Okay, so again, magandang umaga po sa lahat. At ating pong patuloy na pinag-uusapan patungkol sa soul winning and discipleship. Soul winning and discipleship. At alam nyo, napakaganda pong pag-usapan ito talaga dahil pag ginagawa mo ay sa tuwing pag-uusapan po dapat ito ay excited ka. Excited ka, masaya ka. Ano po. Pero kung hindi mo ginagawa, ay talagang hindi ka masaya. Yan. Pero tayo, pag ginagawa mo ang soul winning, ma-involvement ka sa discipleship, sa tuwing pag-uusapan ito ay talagang excited ka. Ano po, excited tayo. And sa umaga pong ito ay maganda po ulit yung ating pag-uusapan. Ayos nyo. Yan, ating pong pag-uusapan, ito pong discipleship, ano po, soul winning and discipleship, being a servant of Christ, being a servant of Christ. Pagkasya niyo. Being a servant of Christ. And alam niyo po, napaganda na maintindihan po natin, napaganda na maunawaan po natin, mga kapatid, kung bakit napakalaga na ginagawa natin ito. Meron tayong involvement, soul winning, and in our discipleship. In our discipleship. Because many believers today, hindi ko na sinabing Kristiyano kasi sabi nga, when we say Christian, you are a die-hard follower of the Lord Jesus Christ. But many Christians, many believers today oftentimes misunderstands the difference that we must have. Dapat maintindihan natin at ang nakakalungkot ay maraming nagsasabing anak ng Diyos na hindi nila naunawaan yung na dapat mayroong pagkakaiba. Na meron tayo ever since we got saved. Ever since we got saved, na dapat mayroong pagkakaiba. Simula nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Dahil akala ng marami, kapag ikaw ay ligtas na, ay okay ka na. Which is not. Kaya nga, alam niyo po, meron tayong nasyesharan, meron tayong mga namimit. Maliwanag yung salvation sa kanila. Diba? Totoong tinanggap nila ang Panginoon Kristo. Pero alam nyo, hindi dapat lamang magtatapos dun eh. Hindi lamang magtatapos dun na pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, ligtas ka na, oo, maliwanag sa'yo, pero dapat hindi ka mananatili lamang sa ganyang kalagayan. Because we've got to understand that God has a purpose why He saved us. Merong purpose ang Diyos, merong layunin ang Diyos kung bakit niya po tayo iniligtas. Lagi naman po natin itong naririnig na nung niligtas tayo ng Panginoon Kristo, hindi ka lang niya iniligtas para sa wala. Niligtas ka ng Diyos
Dahil merong plano ang Diyos sa'yo. Merong gustong mangyari ang Panginoon sa atin na hindi ka lamang mananatiling believer sa Panginoong Hesukristo. No, kaya nga, gusto ko pong i-share po sa inyo dito sa Luke chapter 14 in verse number 23. Yan, Luke chapter 14 in verse number 23. Yan, sabi po ng Bible dito, "And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled." That my house may be filled. Ito po ay, this time ay, ang Panginoon Kristo po ay merong parable. Yan, it is the parable of the Great Supper na sinasabi nga dito sa Bible. It is the parable of the Great Supper. And ito yung preaching rin ng pastor natin last Saturday na sabi nga niya, although it is a parable, again, when we say parable, it is an earthly story with an heavenly meaning. Okay? It is an earthly story with an heavenly meaning. And during those times, at alam ko hanggang ngayon ay sa mga Jews, sa mga Hudyo, ay sabi nga nating pastor, pag ikaw ay in-invite sa isang supper, when we say supper, ito ay sa mga Hudyo ay dinner. Kahit sa atin naman pag sinabi mo supper, ito ay dinner. And ito ay mahalaga sa kanila, sa mga Hudyo. Kaya nga nag-i-invite sila. Okay? It is a great meal para sa kanila, itong supper na ito. And pag in-invite ka, ay mahalaga ito sa kanila. Kaya nga nag-i-invite sila ng mga bisita. Nag-i-invite sila ng isang bisita. And itong kwento po na ito, itong parable ng Panginoon ay merong isang servant. And of course, pag merong servant, meron siyang Lord. Meron siyang master. And pwede nating itong mai-connect sa atin bilang isang mga anak ng Diyos na kanina, sinasabi ko nga po, na dapat hindi lamang tayo mananatiling believer sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, simula nung tinanggap natin ang Panginoon Hesukristo as our Lord and Savior, dapat hindi magtatapos lamang sa ating pagtanggap. Kundi, alam nyo na makita dapat po natin, dapat maganda maunawaan natin that we must not only a believer sa Panginoon Kristo, but we must be a servant of Christ. We must be a servant of Christ. Kaya nga hindi ka lamang dapat mananatiling ligtas. Okay? Dapat maintindihan po natin that we must be a servant of Christ. When we say servant, it means a slave. And a slave, alipin. One who gives himself up to another's will. Those whose service is used by Christ in extending and advancing His cause among men. Yan. Kaya nga pag sinabi mong servant, ay ibinigay mo na ang iyong sarili sa isang persona na siya lamang ang magkokontrol sa iyo. Devoted to another, to the disregard of one's own interests. Okay? So pag sinabi po nating servant, ay hindi mo na pagmamay-ari ang iyong sarili. Hindi mo na control ang iyong sarili. Okay? Kundi, sabi ko nga po sa inyo, wala tayong ibang Diyos, Master natin, Lord natin, kundi ang Panginoon. And, dapat tayo ay maintindihan natin that we must be a servant of Christ. Ibig sabihin po, dapat ang may control na sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. And hindi lang siya dapat ang may control. Kasi pag sinabi natin siya ang may control, siya na ay masusunod sa ating buhay. Okay? Siya na po ang masusunod sa ating buhay. At siya na po ang gagamit sa ating buhay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, it is a privilege to be a child of God. Alam nyo, napakaganda na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. It is a privilege to be a child of God, but it is also another privilege to be a servant of God. To be a servant of Christ. Magkaiba po yan. Okay? Magkaiba po yan. Hindi porkit tinanggap mo ang Panginoon Kristo, ay servant ka na ng Diyos. Okay? Manggagawa ka na ng Diyos. Okay? It is one thing to be God's child, but it is also another thing to be His servant. Okay? It is also another thing to be His servant.
Kasi nung tinanggap mo ang Panginoon Kristo, maalala po ninyo, when we got saved, we become a member of God's family. Pero iba rin yung maging servant ka ng Diyos na ikaw ay maging kabilang sa paglilingkod sa Panginoon. It is one thing to be in God's family, but it is also another thing to be in His service. Okay? Again, dapat maunawaan po natin na hindi porkit tinanggap mo na ang Panginoon ay nagsuserve ka na sa Diyos. Diba? Marami tayong nasesharean na ganyan. Ay ako, tinanggap ko na ang Panginoon, kaya ang mahalaga nagsuserve tayo sa Panginoon. Ang tanong, anong ginagawa mo sa Diyos? Diba? Are you a servant of God or are you just a believer? Diba? Ikaw ba ay manggagawa ng Panginoon talaga? Or baka ligtas ka lang? Diba? Sabi ko nga po sa inyo, maraming clear ang salvation. Maraming maliwanag ang kaligtasan, ngunit hindi sila servant ng Diyos. Hindi sila ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, the question, are you God's servant? Diba? Siyasatin mo ang iyong sarili kung ginagamit ka ba talaga ng Panginoon. Ano ang ginagawa mo para sa Diyos? Okay? Whom do we serve? Diba? Whom do we serve? And sabi ng Bible, dalawa lang ang pwede natin paglingkuran sa mundong ito. Because sabi ng Bible, of course, meron yung sinasabi ng Bible na the God of this world. Okay? Yung this world is yung sanlibutan, which is Satan. Okay? It's either paglilingkuran mo ang sanlibutang ito, ang God of this world, who is Satan, or ang Panginoon. Because kahit ligtas ka na, pwedeng hindi mo pa rin paglingkuran ang Diyos at pwede mo pa rin paglingkuran ang sanlibutang ito. Kaya nga ang tanong, kung wala kang involvement para sa Panginoon, kung hindi ka ginagamit ng Diyos, sino ang gumagamit sa iyo? Diba? Kung hindi ka naglilingkod para sa Panginoon, sino ang pinaglilingkuran mo? Diba? Kaya nga sabi ko sa mga divided session namin, kami mga schooler, o diba, maliwanag na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, pero ang tanong, bakit wala kang ginagawa para sa Panginoon? Diba? Bakit hindi ka man lang magamit ng Diyos? O, diba, matagal ka na high schooler, matagal ka na dito sa ating simbahan, pero bakit wala ka pa ring involvement? Diba? Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, sino ang pinaglilingkuran mo? O, aminin mo kung hindi. Wala ka ibang pinaglilingkuran kung hindi ang Panginoon. Baka yun, diablo ang pinaglilingkuran mo. Baka siya pa rin ang gumagamit sa'yo. Pero nakakalungkot, sinasabi mo, tinanggap mo na ang Panginoon Kristo. Kaya nga, that's a difference between a believer and a servant of God. Kasi pwede ka nga maging ligtas lamang pero wala kang ginagawa para sa Panginoon. Okay? Pero ang isang servant ng Diyos ay maliwanag ang kaligtasan sa Kanya at naglilingkod para sa Panginoon. Kaya nga the question is, are you a servant of God? Are we God's servants? Di ba? May ginagawa ka ba para sa Panginoon? Bakit po? Kasi ang totoong tumanggap sa Panginoon Kristo at ang isang servant ng Panginoon ay meron tayong trabaho. Ano po? Meron tayong trabaho. Katulad po netong binasa natin. Ay sabi ko nga po, this was a time na ang isang tao ay merong tawag dito, nagkaroon siya ng great supper. Yan, sa Luke chapter 14 in verse number 16. Sabi ng Bible dito, then he said unto them, a certain man made a great supper and bade many. Okay? Nagkaroon siya ng great supper. Ito ay matinding kainan, matinding dinner. And he bade many. Meron po siyang mga inimbitahan. And he sent his servant. Okay? And he sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And inutusan po ng master ang kanyang mga servant na imbitahan na o sunduin na yung mga naimbitahan. And alam nyo, tayo mga anak ng Diyos, sabi ko nga po, meron tayong trabaho bilang servant ng Panginoon Kristo. We have our work as a servant, and our work is to share the gospel of Christ. Kaya nga meron tayong soul winning. Kaya nga meron tayong soul winning. Kaya nga, hindi ka lamang dapat mananatiling believer, kundi pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, dapat maging servant tayo ng Panginoon. And bilang servant ng Diyos, our work is to share the gospel of Christ.
Our work is to go soul winning. Kaya nga hindi ka lamang dapat mananatiling nagsasabi na ligtas ka. Dapat meron kang involvement in soul winning. Meron kang involvement para sa Panginoon, and that is being a servant of God. That is being a servant of God. We share the gospel of Christ. Kaya nga, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon Kristo, dapat hindi magtatapos dyan. Dapat may involvement tayo in soul winning. Dapat ikaw na rin naman ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang encouragement ko sa inyo mga high schoolers, kung hindi nyo pa na-sharean ang classmates ninyo, dapat simulan mo na makapag-share ng salita ng Diyos sa kanila. Dapat makita na ikaw ay servant ng Panginoon. Dapat makita na meron kang Diyos. Diba? We have to share the gospel of Christ because it is our work. It is our main responsibility. It is our main job as Christ servant. Okay? As Christ servant. Kaya nga dito sa ating simbahan, paulit-ulit na nire-remind tayo na mahalaga ang soul winning, na dapat magkaroon tayo ng involvement. Magkaroon tayo ng involvement dyan. Ngunit hindi lamang tayo nag-share na salita ng Diyos. Okay? Not only that we share the gospel, but we are bringing them to the house of God. Di ba? Hindi lamang tayo nag-share na salita ng Diyos, nag-i-invite rin tayo. Nag-i-invite rin tayo. At atin silang sinusundo. Di ba? Sinusundo natin. O kaya nga katulad nitong may nag-invite merong isang tao na nag-invite and pinasundo niya sa kanyang mga servant. But remember, being a servant of Christ, there will always be a struggle. There will always be a struggle. Laging merong challenge. Hindi madali. Hindi madali yung nasharean mo, naimbitahan mo, at susunduin mo. Diba? Susunduin mo. Katulad nga po nito. Katulad na itong parable na ito, basahin natin para maintindihan natin. Because there will always be a struggle, and that is man's excuses. Maraming magiging excuses ang tao. Pag atin silang susunduin, pag sila iniimbitahan natin para sa Panginoon. Okay? Katulad nito, in verse number 18, in verse number 18, saan yun? And they all, with one consent, began to make excuse. Diba? Yung mga naimbitahan for this great supper ay meron silang kanya-kanyang excuse. Meron silang kanya-kanyang rason. Hindi niyo po ba napapansin na sa tuwing tayo ay mag-iimbita, sa tuwing tayo ay magsusundo, hindi nawawalan ng rason ang tao. Diba? Hindi nawawalan ng rason ang tao. Which is, dapat maintindihan natin, dapat i-expect na natin yan. Katulad nga po nito, sabi ng Bible, yung mga in-invite ay meron silang kanya-kanyang excuses. The first said unto him, verse number 18, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Diba? Yung una, ay meron siyang rason na anong sabi niya? Bumili siya ng lupa at kinakailangan niyang makita. Diba? So, ito makikita natin is one of man's excuses is their temporal riches. Temporal riches. Yung mga ari-arian ng tao. Diba? Na kanilang ginagawang excuse, ginagawang rason, hadlang para sa Panginoon. Diba? Bumili siya ng lupain at hindi siya makapunta sa invitation o para sa Great Supper. Ganun din po sa atin. Alam niyo po ba na sa tuwing tayo ay mag-iimbita, isa yan sa nagiging rason, sa nagiging hadlang, yung mga ari-arian ng tao, yung kanilang temporal riches. Diba? Temporal riches. Ano sabi po ng Bible? Riches without Christ is useless because it's all temporal. It is material. It is profitless. Walang kwenta ang lahat po ng bagay. Ang lahat ng ari-arian, yaman ng tao, gaano man sila kayaman, it is all useless. It is temporal. Isang araw, iiwan rin nila at walang kwenta ito pag walang Panginoong Kristo. Okay? Ang sabi po ng Psalm chapter 39 in verse number 6. Psalm chapter 39 in verse number 6. Surely every man walketh in a vain shoe. It is vain, sabi ng Bible. Walang kwenta. Walang kabulan. Surely they are disquieted in vain.
heapeth up riches, ipon ng tao. Di ba? Payaman ng tao, and knoweth not who shall gather them. And knoweth not who shall gather them. At kaya nga, ito po yung isa sa mga rason ng tao, nagiging hadlang para sa Panginoon. Nagiging hadlang para sa Panginoon. Their temporal riches. Di ba? Kaya nga, di ba, pag nagsusundo kayo, naranasan nyo na po ba? Na pag nagsundo tayo, ang kanilang rason ay, hindi ako makakapunta. Walang tao dito sa bahay. Di ba? Hindi maiwan ang kanilang mga ari-arian. Hindi maiwan ang kanilang mga tahanan. Di ba? Isa sa mga rason ng tao. Di ba? Isa sa mga rason ng tao. Kaya nga, ito yung kanilang temporal riches. And ano pa yung mga rason ng tao? And another said, verse number 19, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. O yung pangalawa naman na sinundo. O bumili daw siya ng, para dito sa atin, it's either baka or kalabaw. Kasi ito ginagamit nila sa kanilang business o na pag-aararo. Magtatanim sila. Para sila ay merong kikitain. Di ba? Bumili daw siya ng 5 yoke of oxen. 5 pares ito. Para sa kanilang business, para sa kanilang pag-aararo. Kaya nga ang unang rason ng tao is their temporal riches. And second is their earthly business. Diba? Yung mga business nila. Na makalupa. Pero tandaan po natin, every business here on earth will cause disappointment without Christ. Lahat ng mga trabaho dito sa lupang ito, pag wala ang Panginoon Kristo, isang araw, ikaw rin ang magsisisi. Ikaw rin ang problemahin. Di ba? Kaya nga, nung una, pag nag-invite tayo, nagsundo tayo, ay hindi ko maiwan ang bahay. Walang tao dito sa bahay. Hindi man yun ang rason. Anong trabaho ng tao? Anong trabaho ng tao? Anong rason ng tao? Yung kanilang mga trabaho. Di ba? Isa yan sa mga nagiging excuse, hindi ako makarating sa simbahan. May trabaho ako. Diba? Hindi pwede. Wala akong day off na linggo. Diba? Their earthly business. Diba? Hindi nila mapaunlakan man lang maharap ang para sa Panginoon. Dahil sa bagay na yan. Pero sabi ko nga po, every business here on earth will cause disappointment without Christ. Lahat ng bagay, lahat ng tinatrabaho, pinagkakabalahan ng isang tao pag wala ang Panginoon Kristo. Isang araw sila rin ang pagproproblemahin. Katulad nga netong parable rin ng Panginoon Kristo in Luke chapter 12 in verse number 16. Diba? Maalala nyo itong Luke chapter 12 in verse number 16. Sinasabi ng Bible, the parable of the rich fool. Diba? And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Diba? Sumagana ang isang tao na ito. Ayan. Sumagana. Ayan. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Sabi niya, anong gagawin ko? Dahil wala na siyang paglalagyan sa kanyang mga pinagtrabahuan. Sa kanyang mga pinagpagalan. And he said, this will I do. At ang sabi niya, ito ang gagawin ko. I will pull down my barns and build greater. And sabi niya, sisirain niya yung dati niyang pinaglalagyan at gagawa siya ng mas malaki. Gagawa siya ng mas malaki. And there will I bestow all my fruits and my goods. At dito ko ilalagay lahat ng pinagpagalan ko. Lahat ng pinagtrabahuan ko. Yan ang tao po. Yan po ang tao. Ang isip ng tao ay magtrabaho lang na magtrabaho. Yan. Hanggang sa okay na sila. Ang akala nila ay okay na sila. Pero ano sabi ng Panginoon? Ayan. Verse number 19 pa pala. And I will say to my soul, at sasabihin niya sa kanyang sarili, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Diba? Sarap ng buhay. Sana all, sarap buhay. Yan ang isip ng tao. Magpayaman,
At pag sila ay mayaman na, sabi niya, he will take his ease. Di ba? Magpapahinga na lang siya. Eat, kakain, drink, iinom, and be merry. Magpapakasaya siya. Diyan lang po umiikot ang kasiyahan ng tao. Na pag sila ay merong ari-arian na, feeling nila okay na sila. At masaya na sila. Pero, anong sabi ng Bible? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Verse number 20. But God said unto him, Thou fool, okay? This night thy soul shall be required of thee. Sabi ng Diyos, ikaw mangmang, ngayong ding gabi, kukunin ko ng iyong kaluluwa. Then whose shall those things be which thou hast provided? At sabi ng Panginoon, para kanino ngayon ang iyong mga pinagpagalan? Di ba? Para kanino ngayon ang iyong pinagpagalan? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kahit gaano man kasipag ang isang tao sa trabaho, kailangan niya ng Panginoong Kristo. Dahil hindi niya alam, anytime pwede niyang iwan ang kanyang trabaho. Kaya sabi ng verse number 21, So is he that layeth up treasure for himself is not rich toward God. Masipag ka sa iyong trabaho, pero ang tanong, masipag ka ba para sa Panginoon? Sabi ng Diyos, maaring mayaman sila sa kanilang paningin, pero hindi sila mayaman sa Panginoon Kristo. And yan ay isa sa mga rason ng tao. It is one of men's excuse. Their temporal riches, their earthly businesses. And not only that, but isa pa sa nagiging excuse ng tao, their family. Di ba? In verse number 20, o sa verse natin, Luke 14:20, sabi ng Bible, And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Bagong kasal. And therefore, I cannot come. Diba? Alam nyo, yan po yung isa sa excuse ng mga tao, their family. Diba? Pero ano po sabi ng Bible, verse number 26, If any man come to me and hate not his father, and his mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Kaya nga, isa rin yan sa rason ng mga tao. Diba? Hindi makapunta sa simbahan. Bakit? Diba? Pag nagsundo tayo, hindi po kami makasama. May family bonding po kami. Diba? May kanya-kanya rason at naging rason ang kanilang family. Kaya nga po, maraming rason ang tao. Maraming excuses ang tao. Kaya nga, yan ay isa sa struggle natin bilang mga, it is one of the challenges sa atin bilang mga servant ng Panginoong bilang isang servant ng Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Maraming rason ng tao. Ngunit, maraming mang rason ng tao, pero dapat hindi po tayo titigil bilang servant ng Panginoong Kristo. Huwag tayong titigil sa ating trabaho. Ano po yung trabaho natin again? We go soul winning. We bring them sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya nga ano sabi ng Lord dito? Sa verse number 21, nung kanyang nalaman. So the servant came and shewed his Lord these things. Sinabi niya sa kanyang master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. Diba? Nagalit yung master sa mga maraming excuses. And the Lord said, and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Kaya nga alam niyo po ba, sa ating bahay-sambahan, ang gusto ng Diyos ay laging puno ang bahay-sambahan ng Panginoon. Di ba? Ang puno ang bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya nga, dapat bilang servant ng Panginoon Kristo, ito dapat yung makuha natin na ugali o na hindi sila titigil hanggat hindi napupuno ang bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi sila titigil hanggat wala silang nadadala para sa Panginoon. Hindi sila titigil. Kaya nga in verse number 23, sabi ng Bible, And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges. Kaya nga our soul winning is biblical. Di ba? Kaya nga kahit saan tayo mapunta. Sabi ng Bible, into the highways and hedges. And compel them to come in, that my house may be filled. That my house may be filled.
Kaya nga, as a servant of Christ, dapat marami mga excuses ang mga tao, ngunit huwag tayong titigil. Ano sabi ng Bible? We must compel them to come in. When we say compel, it means to necessitate. And to necessitate, to drive to constrain, sa Tagalog ay pipilitin natin. Pipilitin natin. Kaya nga dito sa ating simbahan, marami tayong mga nadadala. Marami tayong mga iniimbitahan. At marami tayong mga binabalik-balikan. Maaring ilang months mo na binabalikan. O ilang taon na po natin binabalikan. At hindi pa rin makarating-rating sa simbahan. Bakit? Maraming rason. Pero hindi pa rin dapat tayo tumigil. We must compel them. Kailangan pilitin natin. Okay? Or sa ibang pananalita ay dapat tsatsagaan natin. Dapat maging matyaga tayo sa pagdadala para sa Panginoon Kristo. Kaya nga, dapat hindi lamang po tayo manatiling believer. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi ka lamang dapat manatiling ligtas. Kung totoong ligtas ka, totoo mong tinanggap ang Panginoon Kristo, dapat maging involved ka sa soul winning. Dapat maging involved ka sa pagsusundo para sa pagdadala ng tao sa bahay-sambahan ng Panginoon. And sabi ko nga po, ang pagdadala ng tao para sa Panginoon, hindi madali. Maraming excuses ang tao. Ngunit ano sabi ng Panginoon? We must compel them. Dapat tiyagaan natin. Dapat pilitin natin sila na dalhin sa bahay-sambahan ng Panginoon. We must have more reasons as a soul winner to keep on compelling others for Christ. Dapat mas marami tayong rason para sila ay tiyagaan, para sila ay pilitin na pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Maraming rason ng tao na lumayo para sa Diyos, pero dapat mas marami tayong rason bilang servant ng Panginoon upang ilapit sila sa Panginoon. We must have more reasons as a soul winner to keep on compelling others for Christ than to stop and be discouraged because of their vain excuses. Okay? At kaya nga, marami mga rason ng tao, pero dapat hindi tayo titigil. Dapat hindi tayo madi-discourage. Di ba? Kasi yung iba sa atin, nadi-discourage tayo, nawawalan tayo, nauubusan tayo ng pasensya, nawawalan na tayo ng tiyaga. Di ba? Bakit? Maraming rason yung tao. O, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, meron tayong mga ilang months na binabalikan, ilang years na binabalikan natin. O, pero dapat hindi tayo titigil. Huwag tayong mapapagod. Di ba? Ano po sabi ng Bible? Let us not be weary in well-doing. Huwag tayong mapagod para sa Panginoon. Kaya nga huwag tayong mapagod bilang servant ng Panginoon sa soul winning. Huwag tayong mapagod sa pagsusundo. And sabi ng Bible, tawag dito, pag tayo ay hindi tumigil, merong resulta. Meron rin niyang bunga na ibibigay ang Panginoon. Meron tayong isang araw madi-disciple at isang araw mula sa ating pagtsatsaga, mula sa ating pagpipilit sa kanila. Dahil hindi natin tinigilan ay doon magsisimula yung kanilang pagbabago ng buhay. Ano? Kaya nga, sabi ko nga po sa bawat isa po sa atin, don't be just a believer, but rather be a servant of Christ. Be involved in soul winning. Be involved in compelling others for Christ. Okay? And sabi ko nga po sa inyo, hindi po pinangako ng Diyos na madali ang ating trabaho. Maraming rason ng tao. Pero pagamat marami silang rason, dapat tayo bilang mga soul winner ay dapat mas marami tayong rason upang dalhin sila para sa Panginoon. Remember na ang tao po ay hindi kusang lalapit sa Diyos. Okay? Hindi po kusang lalapit ang tao sa Panginoon. Kaya nga sinusundo natin. Okay? Dinadala natin. Isa-isa natin pinupuntahan sa bahay. Bakit ang tao ay hindi kailanman magkakaroon ng kusa na lumapit para sa Panginoon? At tayo, bilang mga servant ng Diyos, ang gagamitin ng Panginoon upang mailapit sila para sa Diyos. Kaya nga high schooler, kung ikaw wala kang involvement pa sa soul winning, pero maliwanag na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, maganda na magkaroon ka ng involvement sa soul winning. Or nagso-soul winning ka pero wala kang involvement sa pagsusundo. Dapat yung mga nagso-soul winning mo, invite mo sa simbahan at sunduin mo, dalhin mo dito bahay-sambahan.
Huwag tayong magpapatinag sa kanilang mga rason. Huwag po tayong mapapagod. Huwag tayong mawawalan ng pasensya, ng tiyaga para dalhin sila sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagsusundo, nagsosolwining ka na, dapat hanggang discipleship, meron kang involvement. No? Kaya nga po napakahalaga na maintindihan po natin, it is important na magkaroon tayo ng involvement sa soul winning and discipleship. Soul winning and discipleship. Kaya nga katulad nitong parable na ibinigay ng Panginoon Kristo sa atin, katulad ng ugali ng servant na ito, naging masipag siya, naging matyaga siya. Biruin ninyo, ilang beses siya pabalik-balik. Almost 3 times. Sabi ko nga po sa inyo, meron tayong mga binabalik-balikan sa ating mga areas. Di ba? Halos tumigil ka na. Halos ayaw mo na. Bakit? Sa tuwing punta mo, sa tuwing sundo mo, may bagong rason. Di ba? Pero wag tayong titigil. Napakaganda yun. High schooler ka pa lamang ay ginagamit ka na ng Diyos. Sa pagdadala ng tao para sa Panginoon. Kaya nga, again, ang encouragement ko sa inyo mga high schoolers, kaya nga, dapat gamitin kayo ng Diyos in soul winning. At hindi lang in soul winning, invite ninyo sila sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sunduin ninyo. Maging matyaga kayo, maging masipag kayo na pilitin sila sa bahay-sambahan ng Panginoon. Diba? Ang napaganda dito, hindi natin sila pinipilit sa masama. Hindi natin sila pinipilit para sa ikapapahamak nila. Kundi pinipilit natin sila para sa Panginoon. And sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo lahat ay nagsimula sa ganitong buhay. 'Di ba dati pinilit ka rin? 'Di ba? Tinatakbuhan mo pa ngayong nagsusundo sa iyo noon eh. 'Di ba? Ang dami mo ring rason noon. Kaya nga ngayon, na bago na ang iyong buhay, dapat ikaw na rin yung gagamitin ng Diyos. Kung naging matyaga yung nagsusundo sa iyo noon, dapat ikaw rin maging matyaga ka rin para sa ikababago ng buhay ng ibang tao. Kaya nga po again, ang aking encouragement, be involved in soul winning. Be involved in discipleship. Compel them to come in, sabi ng Bible. Compel them for Christ. Pilitin natin sila para sa Panginoon. Pilitin natin sila para sa ikababago ng kanilang buhay. Maraming rason ang tao. Marami silang excuses. Pero dapat mas marami tayong rason para mailapit lang sila para sa Diyos. Para mabago lang ang kanila pong buhay. Kaya nga sa buong maghapon, mga high schoolers, papasok na naman kayo sa inyong mga kanya-kanya eskwelahan. Huwag niyong hayaan na sa buong maghapon ay wala kayong nasyaran. Wala kayong hindi niyo man lang naipakilala ang Panginoon Kristo. Ang dami niyong classmates, ang dami niyong mga ka-schoolmates. Why not break time? 3 minutes lang, 3 to 5 minutes lang. Kahit isa lang. Na masyaran mo. And then after nyan, invite mo sa simbahan. Di ba? Invite mo sa bahay-sambahan. Hindi man makarating sa linggo, invite mo sa ating anniversary. Nalalapit ang ating anniversary. This must be the time na dapat mas lalo tayong mag-involve in soul winning. Mas lalo tayong mag-involve sa invitation natin and sa discipleship. Invite mo. And then after class, ipaturo mo yung bahay para alam mo kung saan mo susunduin sa linggo. Diba? Dapat gamitin ka na ng Diyos. Habang high schooler ka pa lamang, dapat gagamitin ka ng Panginoon. Wag ninyo sasabihin na, tsaka na, pag college na ako. Mas lalo ka ng busy. Diba? Kung ngayong high schooler ka na, hindi ka ginagamit ng Panginoon. Lalo na pag college ka. Kaya nga ngayon pa lamang, dapat magkaroon tayo ng involvement sa ating soul winning. Be involved in our discipleship. Be involved in our discipleship at dalhin natin sila para sa bahay-sambahan ng Panginoon. Okay? So, yun lamang po ang gusto ko pong ma-share sa inyo sa umaga pong ito. And if you have comments sa ating pong pinag-uusapan, ayan, please mag-comment lamang po kayo. Ayan, at amin pong babasahin yan. Ayan. Sir Mark, baka meron mga comments dyan yung mga viewers natin. And mamaya ay, of course, papakinggan rin natin yung mga live audience natin. I-share rin nila yung kanilang mga natutunan po sa umaga pong ito.
Ayan, sabi ni Ma'am Tin. Sabi ni Ma'am Tin, huwag tumigil at maging matyaga. And we must have more reasons for them to be closer to God. Ayan, sabi ni Ma'am Tin. Tama po yun, Ma'am. And of course, sa umaga pong ito, ay ilan ang viewers natin sa umaga, sir, ngayon? 18. Yan. Good morning po sa ating mga 18 viewers. Yan, sa ating mga 18 viewers. High schooler lang na nakikinig sa live. Si Mark lang, di ba? Si Mark lang, ha. Buti pa yan si Mark. Kahit tahimik lang. Sabi ni Ma'am Tin, hindi dapat nagtatapos sa atin ang kaligtasan. Yan, sabi ni Ma'am Tin. Yan, okay. So, wala naman na mga comments. Wala na mga comments. Ayan. So, sige, yung mga live audience po natin dito, ayan, i-share rin nila yung kanilang mga natutunan sa umaga pong ito. Sige, ibigay mo po yung mic. Good morning kayo muna sa ating mga viewers. Good morning po sa atin lahat. Ang natutunan ko po ay... Tingin ka doon sa camera. Yun. Good morning po sa atin lahat. Ang natutunan ko po ay kung ligtas na tayo at dapat di na tayo sumasama sa daan. Kung ligtas ka na kung ligtas ka na at dapat kung ligtas ka na hindi ka na gumagawang kasalanan sa harapan ng Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay hindi ka lang dapat manatiling ligtas at dapat maging involved ka sa pagsusulwining at magdala ng bisita at yun lang po. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay lahat po ang Panginoon lang po ang mag-control po sa ating buhay. At kapag naligtas po tayo na po ay parte ng pamilya ng Panginoon. At dapat mayaman din po tayo sa Panginoon, hindi lang po sa ibabaw ng lupa. At huwag po tayong titigil sa ating trabaho bilang isang servant ng Panginoon. At dapat we must compel them to come to the house of God at dapat po mag-involve po tayo sa soul winning. Dahil po tayo po isang servant at tayo bilang isang servant ng Panginoon, dapat po tayo po ang madaming rason upang makasama po sila sa simbahan. Hindi dapat po mas marami po silang rason upang hindi po sila makasama sa simbahan. At huwag po tayong titigil dahil may kaluluwa yan. Sayang naman po kung ang diablo po ang mag-control po sa buhay nila. Yun lang po. Good morning po. Yung natutunan ko po ngayong umaga ay dapat hindi lang po dapat tayo anak ng Diyos, kundi dapat nag-share po tayo ng gospel ng Diyos. At dapat bilang servant po ng Diyos, our work is to share the gospel of Christ. Dapat maging matyaga po tayo na magdala ng tao sa bahay-sambahan ng Panginoon. At dapat wag po natin hayaan na mas marami pa po silang rason kaysa sa atin na nagdadala sa kanila. At kapag tayo po ay nagsusundo, dapat po may involvement na po tayo hanggang discipleship. At dapat hindi po sa atin nagtatapos yung salvation, kundi dapat ipasa po natin sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-share ng gospel of Christ. Yun lang. Yun. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po is yung mag-involve po tayo sa soul winning at maging matyaga po tayo sa pagdadala ng tao sa church at mag-involve din po sa pagdidisciple. Good morning po sa ating lahat.
kung safe ka na po, dapat si Jesus Christ na yung may control sa buhay mo, and kung servant ka ng Panginoon ay dapat may involvement tayo sa pagsosoul winning, at kailangan natin mag-soul winning dahil ito yung ating trabaho at pagdadala po ng bisita at pagdidisciple po. At dapat maging matyaga tayo sa pagdadala ng tao sa church. Hindi dapat tayo mapagod sa pagdadala ng tao sa simbahan. Yan lang po. Amen. Tuon ko naman po ay ang alam po kasi ng mga tao ay pag naligtas ka na, okay ka na. Pero ang tanong po natin ay, are you God's servant? Ay, kasi ang servant po ng Diyos ay nag-i-involve sa soul winning, discipleship, at servant po ng Diyos ay hindi lang believer, nag-i-involve din po sa ministry. At mahalaga din po na mag-involve po tayo sa soul winning kasi pag di po tayo nag-involve sa soul winning ay madami po mga kaluluwa na hindi po ang Diyos ang mag-control sa kanila, kundi yung God of this world, which is Satan. Amen. Thank you sa mga na-share ninyo na yan. Ayan, may comment pa ba dyan, sir? Sino yung nag-comment? Oy, si Samantha. Dito pala si Samantha. Good morning, Sam. Si Samantha Jade. Ayan, si Ma'am Myra. Ayan, sabi ni Ma'am Myra, totoo po yan. Ayan, birang dami ko. Brother Meshach, sa area namin ni Ma'am Joyce, yan, talagang napakahirap mag-disciple, pero ipag-pray lang talaga sila na sila lahat. Ginagawa mo na halos balik-balikan mo na sila, pero ang dami pa rin silang dahilan. Lalo na sa area ko, kagaya ng Sunday, may sipon lang nagpaalam na hindi magsimba. And ang sagot, sige, next Sunday, sabi ko. Yan. Ganun talaga. Maraming rason ng tao, di ba? Biruin yan. Sipon lang, hindi na makapaglakad papunta sa simbahan. Di ba? Kaya nga po, dapat mas marami tayong rason, mas matalino tayo na gumawa ng rason para sila ay madala natin sa bahay-simbahan. Ano? So again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. And baka may hindi kami nabati dyan, Sir Mark, na viewer natin this morning. Yan, yan, ito si Sam, si Samantha, sila lang ni Mark ang ni Mark Clarence Si Sir Gilbert Hooper, good morning, sir. And si Sir Amado. Sir Amado Amlos. And sino pa, sir? Yung mga, wala na. Yun, nabasa ko na yun. Yan, si Ate Sheila. Bira, ayos Baka bakasyon Yan, si Clarence. Si Auntie Vivian. Yan, sa Cagayan. Si Sir Renaldo Villanar, good morning po. Si Ma'am Rachel. Good morning, ma'am. Si Sir Ariel. Nabati ba natin Sir Ariel kanina? Oh. Sir Ariel and Ma'am Vicky. Ma'am Vicky. Si Ma'am Teresa. Yan, good morning, ma'am. At kay Kuya Lawrence. Yan, good morning po. Si Ma'am Krisha. Ay, Teresa Rivera pala yan. Pala ko siya kay Lawrence. Sorry. Si Nanay Teresa pala to. Sorry po, Nay. Ayan. Thank you po sa pakikinig. And ayan, hindi man po namin kayo nabati pero nakikinig kayo. Maraming salamat pa rin po. And huwag niyo pong kalimutan, bukas po ay Wednesday. Meron po tayong midweek service. Huwag niyo pong kalimutan na mag-attend. And continue to pray and mag-invite po tayo para sa ating nalalapit na anniversary. Ayan. Alam ko 3 weeks na lang ay atin pong first Sunday na ng ating anniversary. And so dapat meron na po kayong mga sigurado na ma-i-invite, madadala para sa ating pong anniversary. Okay, so yun lamang po at dito po nagtatapos ang ating pong devotion. Again, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray.
Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa aming natapos na devotion. Thank you po, O God, sa wisdom na ipinagkalob niyo po sa akin sa pag-share ng inyo pong salita. Ganon rin po ng understanding sa lahat po ng mga nakinig, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa pagbigay niyo po ng pangunawa po sa amin upang maintindihan po namin yung kahalagaan ng soul winning and discipleship bilang mga servant po ninyo po, Panginoon. At dinadalangin ko po yung kung meron man pong nakikinig na wala pa pong involvement sa soul winning at discipleship, dinadalangin ko po, Panginoon, na sila rin po ay magpagamit po sa inyo. Gamitin nyo rin po, Panginoon, sa soul winning at dadala po ng tao, pag-disciple po sa kanila. At sa buong maghapon, kayo po mag-ingat po, Panginoon, sa mga papasok sa school, sa kanila pong mga trabaho, at kayo pong patuloy na maitaas sa buong maghapon. At ingatan niyo po sila, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po again and God bless po sa inyo. Ingat po kayo sa buong maghapon. Thank you po. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David
after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful, thankful like Noah back on dry ground, thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful, thankful like Noah back on dry ground, thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground, thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful.